ano mga ka-journey, success na. Success naman po ang pang third day. Ayun. Uwi na kami mga ka-journey. Dito na uli ako kaya sa bahay ni Makmak. No? Ito muna ako. Yan. Sila nang bahala tumakati dun sa loob ng Sierra Nova. So yun, tiningnan muna ni Dudong kung nandun ba si Makmak. Kung wala, hindi rin ako makapasok kasi sarado yun doon. So hindi ko makontak si Makmak. So, ibig sabihin baka wala siya dyan. Isa lang po tayo. Oo. Sana ba yung aking anak? Ano yun? Aking cellphone. Ala. Siya. Ha? Ala. Are. Hindi wala sa bulsa. Yan na anak. Ito na. Ay, okay. Ay, baka nandun pa. Dudong man. Hindi. Ngayon na. Huwag natin iwanan dito na. Ay, walang tao. So yun po mga ka-journey. Maraming salamat po no. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa gabing ito. Bukas ang continuation natin. Ano? Continuation natin. Yung vlog na to. Biyahe. Oh. Yes, bukas na ang pinaka-continuation natin sa vlog na ito mga ka-journey. So mag-abang tayo. Ayan naman si Madam A. Chat mo na lang ako nak. Pagka halimbawa pagka mayroon tayong biyahe na makakuha ka ng biyahe na madaling araw, okay na. Patusin na natin 'yon. Tama. Para mayroon tayong biyahe. Tama lang ibabayad nila. Makalugi. Siyempre kasi minsan mga ka-journey masyadong hindi man din tama na, hindi man pwede nga. Oo, nalugi naman tayo. Oo, yung bang sige lang tayo na sige rin pero nakikita natin na lugi tayo sa diesel. Ano man pagod pa, wag naman. Kumbaga andun natin. Samantala kung dito lang makakuha kami ng mas maganda-ganda dito. Pero sabi ko, kung mayroong maganda sa malayo na medyo okay ang bigayan, lalarga namin 'yon, mga ka-journey. Alright? Sa muli mga ka-journey, bukas uli ang ating continuation. Bye-bye! Tomorrow, bye-bye po! Salamat ako ng Diyos. Pasog na ako. Nagluto si Makmak ng sardinas tapos yung itong itlog na mayroong kwan, parang ang tawag dilata na ano bang tawag nun, yung 5-5 tuna tapos niluto sa hinaluan ng itlog, pinangapunan namin. Tapos naglaba si Makmak. Naglaba siya dito ang gamit ito yung Makmak dito. Malinis talaga si Makmak sa bahay mga ka-journey. Malinis talaga siya sa bahay. Ma-arrange siya pagdating sa bahay. Sobrang ma-arrange talaga siya. Kahit dito natitingnan ito kapakalinis. Si Makmak maayos mag-asikaso ng bahay si Makmak. Hindi siya mahilig sa kalat. Tingnan yung gamit niya kung gaano ka-arrange po yan. Yan. Diba? Sobrang dyan siya sa pagdating sa bahay, napakalinis. Kaya pag ikaw nga naman, pag nakita mo naman ng ganyan, siyempre mahiya ka rin naman magkalat, magdumi-dumi kasi ang linis niyang magkilos. Hindi siya kuwan. Tingnan mo kahit dito sa CR ma-arrange. Dito yan, sunod-sunod yan. Tapos ang labada niya nakasegregate yan mga ka-journey. Puti, di kulay. Tapos yung mga towels, medyas bukod din. Medyas puti, bukod yung di kulay. Tapos ganoon din damit, bukod. Ganun siya maglaba. Parang si mama niya. Ganyan. Nakasegregate po. Pero nandiyan ako bilib kay Makmak pagdating sa bahay para siyang babae kumilos. Yan. So pahinga at bukas uli biyahe ulit tayo bukas. Tapos linggo ng madaling araw mga ka-journey ay tatravel tayo sa Bulacan. Uwi tayo ng Bulacan siyempre para makagawa din ako dun kung ano yung pwedeng gawin dun sa bahay. Marami, kung tutusin, marami pang gawin dun. Kailangan natin maghanap buhay mga ka-journey. So at least nakapaghanap buhay tayo dito sa metro. Pag uwi natin doon sa
Bulacan, probinsya, ay makakagawa din tayo doon. Makapag-abot tayo ng makapag-take home tayo, makapag-abot tayo sa ating misis, no? Kapagbigay tayo kay Ate Mings ng mga panggastos-gastos araw-araw habang wala pang sahod sa YouTube. So, malaking bagay na ito. Simpleng pamumuhay lang, ika nga. Yung pagtitinda namin ng mani, mga ka-journey, naisip ko ngayon, total, nandito ako sa metro, ang gagawin ko, habang sumakbak ay for orientation na kasi siya, no? So, habang wala pa naman, magpaluto ako ng mani doon kay Ate Mings ngayong linggo. Tapos dadalhin ko rito kasi si Makmak, marunong naman yan maglako. Alam niya na kung mga pasikot-sikot dito. Kahit utang lang doon sa mga kasama, okay lang yun. Okay lang yun. At least maihihintayin. Yun ang naisip ko ngayon. Kasi pag nandito ako sa metro, nandito rin naman ang motorsinggil ko, magagamit niya. So makapaglako nga naman siya. Di ba? Kasi kabisado niya na yun kung paano. Ang gagawin ko doon. Kasi ang mani kasi nandoon sa Bulacan. Siguro nga maaaring sa Monday, pagpasok ko rito, siguro kung sisipagin si Makmak, dalhin ko dito yung iba, no? Para kung gusto niya magluto at ibinta niya, makapagbinta siya. So magkakaroon siya ng pera kahit papaano. Kasi sayang din yun kasi mga ka-journey pag hindi natin ituloy yun. Ano pa naman yun, no? Bigay pa naman yun ni Tita Mir na Tito Boy sa amin. Yun nga, munting negosyo, kailangan mapalago, no? So andun naman yung mani, nandoon ang mani. Hindi naman na ubusan kami kasi ng stock. May stock pa kami doon mga ka-journey, marami pa yun. So andun lang yung ibig sabihin, andun lang yung nagiging puhunan, hindi naman nawawala, nandun lang. Na-stock lang kasi yung mani doon, hindi na luto, no? Kasi doon pag magluto kami doon, tsak wala kaming magiging customer doon kasi paglabas mo ng highway, ang karamihan doon puros nagtitinda ng mga pasalubong, ano? Halos pare-parehas mga may chicharon, may mani, may mga iba-iba, may mga banana chips, mga ganun, corn chips. Ang dami doon mga kakanin, ang iba-iba. So, kumbaga sa madalit sabi, hindi namin alam kung paano namin siya may distribute doon. Kasi pag nasin, ay, marami man kami dyan dito, di ba? Ganun. Tapos baka may chapuera pa yung ating kuan kasi siyempre kakaiba yun. Ang kanila, mga specialties ang kanilang mga pagkakagawa. Ang pinakamainam yun dito sa metro, dito na lang yun ituloy. Total naman si Makmak nandito, so dito ko kay Makmak yun ibigay dito para matuloy-tuloy niya pag benta, no? Saka siyempre pag may tubo, o di na kay Makmak na kung paano niya gagawin siste para makaikot, no? Siya na magpapaikot-ikot noon. Kasi sa Ate Mings doon, hindi niya na magagawa doon mga ka-journey. Kaya ang gagawin namin sa linggo, ipapaluto ko sa kanya lahat yun at dadalhin ko dito sa metro at ipapalako ko kay Makmak. Ayun, ganoon na lang ang gagawin ko. Para kahit papaano may income. Ang income nun para kahit kay Makmak na lang. Kasi pag nakatrabaho na rin to si Makmak, wala na rin talaga, hindi na makasikaso yung pagtitinda na yun. Nakapanginayang yung negosyong yun kasi nung dito kami sa metro, ubos-ubos lagi ang namin nun mga pag naglako kami, naubos talaga din. Palibasa kasi nga dito sa lugar to, napakarami naming kilala, sobrang dami naming kilala dito. Sa tagal ba naman namin dito sa lugar na ito mga ka-journey, yan lang sa palengke ng Bagumbong, halos kilala namin lahat yan, yung mga nakapaligid dyan, mga kabahayan dyan sa mga palibot, halos kilala namin kasi sobrang tagal na kasi kami dito. Doon wala talaga, nangangapa talaga kami doon anong negosyo pwede namin doon. Nahihirapan talaga kami, pero at least yun na nga, at least nakaiwas tayo sa umpa, no? Nakaiwas tayo sa umpa. Kaya lang pagdating sa hanap buhay, medyo nangangapa talaga.
kasi hindi masyadong familiar at di masyadong gamay ang mga proseso doon. Ano na si Ate Mings, hindi masyadong Ate Mings. Ako rin, hindi rin. Nahirapan kami talaga parang adjust. Pero siguro sa ngayon lang naman yun. Siguro sa katagalan at masasanay rin yan. Tapos, dadalhin ko na itong washing sa ano kasi nahirapan din si Mama dun. Nahiya naman kaming panahiram dun sa washing ni Ate Flor. So dalhin namin to kasi si Makmak naman naglalaban naman yan kahit walang washing dahil sa kanya lang naman din ang labahan dito. Tsaka yung isa naming yung kaibigan niyang isa niya si Ian kasi yung bata na yun ay nag-aral sa pagka-ministerial nag-aral sa ministerial yung bata. So dito sa amin yun tumutuloy, no? Kaibigan ni Makmak kasi yun. Sa madaling sabi, nag-aral sa pagka-ministro. Okay. Dito sa amin yun talaga pumupunta yung bata na yun. May kaibigan niya si Makmak eh. Dito yun tutulog. Dalawa sila dito. Ay sakto lang din para may kasama nga rin si Makmak. Kasi si Makmak lang mag-isa rito eh. Ngayon, pag nakapasok na si Makmak, kung magiging tao rito, si Ian. Si Ian ang magiging tao rito kasi si Makmak, pag nakapasok yan, maaaring may panggabihan dun sa planta na kanyang mapapasukan. Kasi ano yun bakalan mga ka-journey. Bakalan yung kanyang mapapasukan. Meron na nga siya dito yung pinaka-helmet. Ay, ibang labahin mo pa. Ha? Ay, ibang labahin. Yung ibang labahin ko? Wala naman akong labahin. Yun na yun. Nilagay ko dyan. Andito. Nilagay ko dito yung damit ko eh. Andito na. Wala naman. Sa bag. Wala naman akong labahin dyan sa bag. Okay na. Yung iba pala, nandun sa nakalimutan ko. Yung pinagubaran ko kanina, nandun sa sasakyan. Nakalimutan kong bitbitin. Bali, isang piraso lang naman yun. So, yun. Nakakamiss. Nakakamiss yung bahay na to eh. Ayan, andun na. Kasi hindi naman kasi talaga dapat dito ang punta ang bahay na to. Dapat hindi dito talaga eh. Ngayon kasi dahil ito ang medyo mas matino kaysa nandoon sa dating pinuntahan na binalag nila na wala naman kasi talaga sa ayos doon. Hindi maayos pa. Doon 2.5 lang sana. Doon. 2.5 lang doon. Ngayon, ang sabi nung may-ari, sige na, sabi. Wag na lang muna ito. Total naman din yung inalisan nyo ay malinis naman yun, okay naman yun. Doon ka na lang. At i-adjust na lang din natin ang upa kasi mag-isa lang naman siya eh. So ngayon, ginawa ditong 2.5 din yata o 3.5. 3,000 nak, no? Ginawang 3,000 kasi medyo mas malawak kasi talaga ito. Ginawang 3,000. So kaya naman daw ni Makmak kasi 3,000. Tapos kung makapasok naman siya linggo-linggo, magkano ang isang linggo niya kung papalo din ng mga 3,000 ang kita sa isang linggo, di carry 4,800 ang isa 4,800 sasahod siya ng 4,800 sa isang linggo. Kali mani bayaran niya tong bahay na to. At least hindi siya nalalayo sa trabaho kasi ang trabaho niya mula dito sa bahay na to sa likod lang nito, no? Sa likod lang nito. Pagka labas mo diyan doon sa una-unahan lang. Alam ko yung papunta sa school ni Yasyu. Bago dumating doon. Bago dumating doon, nandoon yung trabaho ni Makmak. Napakalapit lang. Kumbaga, isang rides lang, mga ka-journey. Isang rides lang. Kasi mula dito papunta doon sa labasan, pwedeng lakarin eh. Sobrang lapit lang yan. Pagdating doon sa may labasan, sasakay na siya tricycle patungo doon. Ganoon siya kalapit. So, mas okay, no? Mas okay. Tapos, sa gastusin naman dito, hindi naman yung ganun kagastos siya kasi mag-isa lang naman siya eh. Tsaka yun si Ian naman, pumapasok naman din yun sa ministerial. Uwi din dito gabi. So, kahit pa nakatipid-tipid pa rin silang dalawa.
ang peaceful kasi di mo maano yung ingay ni Pau Pau. Di mo maano yung ingay ni Pau Pau eh. Kasi dati rito. Dito. Napakaingay ni Pau. Napakaingay ni Pau Pau. Siyempre si Pau Pau habang lumalaki, naging makulit, maingay, makulit. Kasi nasa edad niya na kasi. Nakakamiss yung lugar na ito mga ka-journey. Kasi tayo ay Bulakinyo na tayo. Ginawa na kami ng ano doon mga ka-journey. Ginawa na kami ng census ano. Ginawa na kami ng census. Kasi yung pinsan pala ni Kuya Mando ay nasa barangay nagtrabaho. Kaya pinuntahan kami doon. Kinuha yung pag-aramin para mapabilang na kami sa residente doon sa San Miguel, Bulacan, doon sa barangay Salangan, no? Doon kami sa barangay Salangan, mapabilang na kami doon sa kanilang barangay Salangan. Kaya kinuha yung ano namin, yung background ba namin, yung mga pangalan, ilan ang mga anak, anong trabaho namin, ganun. Census yun eh. Yun. Mga kamag-anak ni Kuya Mando doon ay nasa mga sa local government din pala nagtrabaho. Ano po? Malaking bagay na si Kuya Mando talaga ay nakilala namin. Ano po mga ka-journey? Napakabait ni Kuya eh. Kuya Mando, sila Ate Flor. Bait yun. Wala akong masabi sa mag-asawa na yun. Wala akong masabi dun sa kanyang mga anak. Mababait yung mga bata. Ano po? So, pahinga na. Bukas na siguro ubusin mo yan. Sabagay, kunti lang naman. Mga ka-journey, bukas continue ko yung aking vlog bukas. Ano po? At abangan nyo na lang po muli ang yung aming biyahe bukas. Ano po? Sana makabiyahe nga kami ng madaling araw. Wala talagang booking pagka mga ka-journey. Ang Transportify batay sa akin na naobserbahan, pagdating ganitong gabi na, wala nang pumapasok na booking na yung sa ngayon mo ibiyahe. May mga pumapasok, reserve for tomorrow, nakalagay. May coding siya eh. Pag green ang lumalabas, ibig sabihin booking for today. Pagka blue ang lumabas, booking for tomorrow. Parang receive na lang siya, receive. So, kung gusto mong kumuha ng booking na kaagad doon, yung mga nakakulay blue, mamili ka doon kung saan ang mapusuan mo, saan yung medyo yung bang hindi masyado namang lugi sa gas, no? Pipili ka doon, tapos mo na yun, kumbaga i-accept mo na yun, tapos yun ibabiyahe mo na yun kinabukasan. Pero ang karamihan kasi rin talaga pag may mga naka-reserve naman, halimbawa pick up ng Balintawak, ibabiyahe ng Ilocos, tapos pag tinitingnan mo ang presyo kung magkaano lang, na may 4,000, tapos ang biyahe mo Ilocos, ubos ang kita mo mga journey, napunta lang sa gas, kaya napakalayo ko nun eh. Meron nga makikita mo 2K, saan dadalhin? Sa may La Trinidad Benguet, 2K, La Trinidad Benguet. Mula dito sa Metro Manila, ibabiyahe mo ng La Trinidad Benguet, 2K. Oh, yung gas pa lang papunta doon, yung 1,000, kulang papunta pala doon, yung pagbalik pa. May mga ganun eh. Ako, napaka-grabe naman ito. Napakababa naman masyado, no? Kaya, di namin pwedeng tanggapin yun. Bahala na kung sinong manghahas doon pumunta. Ganun kalayo ang mo. Ano klaseng makina kaya yun? Paano mo kaya patitipirin yung makina doon sa ganung kalaking ibibigay lang? Siguro, kaya ganun sa akin naman pagkaintindi. May mga ganun. So, bagay kasi silang may hawak ng cellphone. Di naman ako, nakikita ko lang eh. Siguro, ang yun, pagka titingnan mo talaga yun, kasi di ba minsan tinatawagan eh. Ano ba pangarga? Baka mamaya, isang pirasong ganito lang pala, ganyan. Kaya, siyempre, mababa lang dahil nag-iisang items lang, halimbawa. O baka malay mo, isang sakong
ano lang pala yun, yung baga yung isang box na ukay-ukay. Tapos ibiyahe ng ganun, kalayo, pambihira. Yung mga ganun, kaya kailangan maingat ka rin talaga sa pag-accept kasi lugi ka talaga sa gasolina pa lang, sa diesel pa lang, talo ka na talaga kapag nagkamali ka ng accept din na accept mo. Bagay, pwede mo naman siya i-cancel, kaya lang mahirap kasi yun pag laging ganun mababan ka sa ano, sa apps, mababan ka doon pagka laging ganun ang gagawin mo. Katulad ganina umaga, kagabi pa lang pala nag-accept na si Dodong ng biyahe na pa ganito, pa south yata yun ang in-accept niya. Ngayon, ang nangyari, na nakita ni Madam A, Dodong, bakit in-accept mo to? Coding tayo ngayon, hindi tayo pwede lumusong doon. Tapos ang schedule 7 AM. Oh. Alis ka 7 AM. Hindi pwede. Kasi ano pa tayo niyan, coding pa tayo niyan. Naghanap na lang kami ng ibang biyahe na dito na lang sa malapit. Kaya nga tatlong trip din kami, mga journey. Tatlong trip din kami. So yan na yung kaibigan ni Makmak, si Ian, nakauwi na. Yan. Kain na. Gabi po. Kain na. Po. Ayan po mga ka-journey. So, maraming salamat po. Hanggang dito na lang yung aking vlog. Ano po? Maraming salamat sa inyo pong suporta mga ka-journey. At thank you talaga sa araw-araw na mga vlogs ko. Ano po? Ang mga karaniwang vlogs ko ngayon talaga ay patungkol sa amin pong biyahe araw-araw. Ano po? At syempre, update na rin dito sa loob ng bahay kung ano namin dito. Wala naman kaming ibang daily routine dito kundi ito. Maliban kung nandun ako sa Bulacan, kaya ang mga ginagawa ko rin doon, panday-panday dito, panday doon. Kung ano yung pwedeng magawa sa loob ng bahay, sa labas. Tapos kung minsan sumasama kay Kuya Mando, mag-vlog kami doon sa kanyang ampalayahan. Nalilimutan ko habang sa betero ay sumayaw. Kalambang mong hawak, muling ikaw ay parang muntis ay naghihintay. Bigyan ligaya ay nadarama. Nanonood mo siya.